Disipulo. Nagtitiwala ka ba sa iyong guro? Nagtitiwala po. Mabuti. Ngayon, sirain mo na ang iyong cultivation. Ngunit pagkatapos ng aking pagkamatay, magtitiis ka ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, magkakaroon ka ng kapalarang aabot sa langit. Kaya mo ba? Disipulo. Gagawin ko po. Sinira ni Fang Chen ang kanyang cultivation sa harap mismo ng kanyang guro. At si Tian Yangzi ay pumanaw ng may ngiti. Ngunit dahil sa pagsirang iyon, hindi lang naging dahilan para si Fang Chen. Mula sa pagiging isang henyo, ay maging isang basura. Naranasan pa niya ang lahat ng pang-iinsulto mula sa kanyang mga kasamahan. Panunuya at pagtataksil. Ngayon, makalipas ang 5 taon, nakaupo si Fang Chen sa harap ng puntod ng kanyang guro. Tahimik na naghihintay dahil ngayon ang katapusan ng 5 taong taning ng kanyang guro. Ang pagkakataon ay malapit nang dumating. Kapag nakuha na ng inyong disipulo ang pagkakataon, tiyak na ibabangon kong muli ang ika-7 tuktok. Ang sekta ni Fang Chen ay tinatawag na Chenyu Divine Sect. Ito ang pinakamalaking sekta sa Shendongyu. Ang inner sect ay nahahati sa 7 tuktok. Noong nabubuhay pa si Tian Yangzi, siya ang pinuno ng ika-7 tuktok. Ngunit pagkatapos niyang pumanaw, ang dating walang taong ika-7 tuktok ay tuluyan ng bumagsak. Ikaw ba si Fang Chen? Biglang may narinig na boses mula sa kanyang likuran. Tumingin si Fang Chen at napansin na sa likuran niya ay may isang matanda at isang dalaga na hindi niya alam kung kailan dumating. Tumango si Fang Chen at sinabing, "Ako nga." Nang umamin si Fang Chen, malamig na sinabi ng dalaga, "Ang pangalan ko ay Lin Xueyan. Narito ako ngayon para sabihin sa iyo na hindi tayo nabibilang sa iisang mundo." Lin Xueyan. Naalala ni Fang Chen. Hindi ba't ito ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na si Suer ilang araw na ang nakalipas? Ang pinakasikat na disipulo sa bagong unang tuktok ng sekta. Ang mga antas ng cultivation sa mundong ito ay nahahati sa Juling, Haoshan, Xianchen, Zhaoyuan, Wendo, Zhongxi. Si Lin Xueyan ay nasa tugatog ng Juling sa edad na 8. At nasa tugatog ng Haoshan sa edad na 15. Walang dudang siya ang numero 1 henyo ng sekta. Pagkatapos, tinanggap siya ng sect master bilang kanyang nag-iisang disipulo. At naging kasalukuyang santa. Habang siya ay nag-iisip, sinulyapan siya ni Lin Xueyan. Sirang Dantian. Isang basura. Totoo nga ang mga sabi-sabi. Isa siyang katatawanan. Nadagdagan ng panlalait ang kanyang tingin. Malamig niyang sinabi, "Narito ako ngayon para kanselahin ang ating kasunduan sa kasal." Ang dating henyo ay naging katatawanan ng sekta. Talagang napakatanga. Pagkalabas ko sa aking pag-iisa, agad akong pumunta rito para kanselahin ang kasal. Ito na talaga ang pinakatamang desisyon. Kasunduan sa kasal. Ngayon lang naalala ni Fang Chen na noong bata pa siya, sinabi sa kanya ng kanyang guro na inayos na nito ang isang kasunduan sa kasal para sa kanya. Ngunit hindi niya inakala na ang itinakda para sa kanya ay ang kasalukuyang santa. Siyempre, alam kong hindi ka basta-basta papayag. Ngunit hindi ako pumarito ngayon para makipag-usap, kundi para ipaalam sa iyo. Inilabas niya ang kasulatan ng kasal. At pinunit ito sa harap ni Fang Chen hanggang sa maging abo. Kung itatago mo man o hindi ang iyong kopya, wala na akong pakialam. Dahil mula ngayon, isa na lamang itong walang silbing papel. Pagkatapos magsalita, aalis na sana siya kasama ang matanda sa kanyang tabi. Ngunit pinigilan siya ni Fang Chen. Ano pa ang kailangan mo? Nananatiling mapagmataas si Lin Xueyan. Hindi agad sumagot si Fang Chen. Sa halip,
Binuksan niya ang isang kahon sa tabi ng puntod. Kinalkal niya sa loob ang isang tumpok ng mga kasulatan ng kasal. At mula doon ay nahanap ang kasulatan para kay Lin Sueyan. Ito ang kasunduan sa kasal sa pagitan natin. Sinabi niya, "Ano? Gusto mo pa itong gamitin para bantaan ako?" Malamig na sabi ni Lin Sueyan. Hawak ni Fang Chen ang kasulatan. Bahagyang umiti ang kanyang mga labi. "Bantaan ka?" Bago pa makasagot si Lin Sueyan, agad niyang pinunit ang kasulatan. Nasa tugatog ng juling sa edad na 8. Malakas na ba iyon? Noong ako'y 6 na taong gulang. Nasa tugatog na ako ng juling. Kung hindi ko lang sinunod ang utos ng aking guro. Hindi ka karapat-dapat kahit na magdala ng sapatos ko. At isa pa, mayroon na akong minamahal. Kahit na hindi ka dumating para kanselahin ang kasal. Darating din ang araw na ako mismo ang magkakansela nito. Hindi ka karapat-dapat. Sabi ni Fang Chen. Dati siyang isang henyo. Ang kanyang pagmamataas ay hindi maglalaho dahil lang sa nasira ang kanyang dantian. Kahit na mamamatay siyang nakatayo. Ikaw. Nag-aalab sa galit si Lin Sueyan. Ininsulto siya ng isang basura. Ngunit mabilis siyang kumalma. Bakit pa siya magagalit sa isang basura? Ang taong ito ay naghahanap lamang ng kaunting kumpiyansa para sa kanyang kaawa-awang sarili. Puro ka lang salita. Tara na. Wala siyang ganang makipagtalo pa kay Fang Chen. Dahil nasira na ang kasulatan ng kasal. Wala nang magiging ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Agad siyang umalis kasama ang matanda. Habang papaalis, naalala niya ang tumpok ng mga kasulatan sa kamay ni Fang Chen. Naisip niya, mukhang maraming kasunduan sa kasal ang basurang iyon. Ngunit normal lang iyon. Dahil dati, talagang napakagaling niya. Kung hindi niya sinira ang sarili niyang dantian, baka mas malakas pa siya sa akin. Ngunit nakaraan na iyon. Hindi mahalaga. Kung kanino man siya may kasunduan sa kasal. Malamang ay wala ng pag-asa. Nga pala. Naalala ko. May kasunduan din sa kasal si Meng Yao sa kanya. Sasabihin ko rin sa kanya na kanselahin ito sa lalong madaling panahon. Para hindi siya guluhin ng ganitong klaseng tao. Pinanood sila ni Fang Chen habang papalayo. Nagkuyom ang kanyang mga kamao. Darating ang araw. Pagsisisihan mo ito. Kuya Fang. Hindi nagtagal. Isang magandang figura ang umakyat sa bundok. Nang makita ito ni Fang Chen, ngumiti siya. Ang dumating ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Suwan. 5 taon na ang nakalipas. Nang siya ay maging isang basura at kinutya at ininsulto ng lahat. Tanging ang kanyang kapatid na babae ang hindi siya iniwan. Sa loob ng 5 taon, palagi siyang binibisita nito. Lihim silang nangako sa isa't isa na magsasama sila habang buhay. Ngumiti si Fang Chen at sinabi, "Sinabi ko na sa iyo na maghintay ka na lang sa akin sa lugar ni Ginang. Bababa na ako ng bundok ngayon." Ngumiti ng matamis si Suer at sinabi, "Hindi. Gusto kong sabay tayong bumaba ng bundok ni Kuya Fang." Nga pala, Kuya Fang. Ngayon ang katapusan ng 5 taong taning. Lumabas na ba ang pagkakataong sinabi ni Guro? Umiling si Fang Chen. Hindi pa. Siguro kailangan pa nating maghintay. Nagpakita ng pagkadismaya si Suer at sinabi, "Kuya Fang, hindi kaya niloloko ka lang ni Guro? Kung ganoon, hindi ba't sayang lang ang lahat? Sinira mo pa naman ang iyong dantian." Marahang pinitik ni Fang Chen ang noo ni Suer. At sinabing, "Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ako lolokohin ni Guro." Medyo hindi nasiyahan si Suer. At pagkatapos ay nagtanong ng may pag-usisa. "Kuya Fang, nabuo na ba ang iyong buto ng daon ng langit?"
Kung nabuo na ito, may pag-asa pang maibalik ang iyong dantian. Ang buto ng dao ng langit ay tanda ng isang henyo. Isa sa 10,000. Ito ang pinakamataas na banal na buto na pinapangarap ng lahat ng cultivator. Bahagyang umiti si Fang Chen. Siyempre, noong unang nabuo ang buto ng dao ng langit, binuksan nito ang dakilang daan at nagdulot ng isang kakaibang pangitain sa langit at lupa. Mabuti na lang at napansin ni Guro at pinigilan ang pangitain. Kung hindi, tiyak na magugulo ang buong mundo. At ang mga nakakaalam lang nito ay sina Guro, Ginang, at ang aking nakababatang kapatid. Hindi niya ito itinago. Tumango siya at sinabi, nabuo na ito kagabi. Nabuo na. Nagpakita ng masayang ngiti si Suer. Ngunit sa sumunod na sandali, naging masama ang kanyang mukha at sinabi, kung gayon, hindi ko na kailangang magpanggap pa. Eto. Isang palad ang tumama sa dibdib ni Fang Chen. Hindi nakahanda si Fang Chen at tinamaan ng isang palad. Sunod-sunod na dugo ang kanyang isinuka at bumagsak siya sa lupa. Ha ha ha. Hindi pa nakakabawi si Fang Chen sa sakit. Isang malakas na tawa ang narinig. Isang binata ang lumakad mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya. Basura. Sinamahan ka ng aking suer sa loob ng 5 taon. Akala mo ba talaga gusto ka niya? Hinihintay lang niya na mabuo ang iyong buto ng dao ng langit. Pagkarinig nito, para siyang tinamaan ng kidlat. Nakalimutan pa niya ang sakit sa kanyang katawan. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Suer. Kapatid, sabihin mong nagsisinungaling siya. Sumigaw siya. Umaasang sasagutin siya ni Suer. Ngunit ang karaniwang inosenteng kapatid ay wala na sa sandaling ito. Lumapit siya sa tabi ng binata at kumapit sa braso nito. Hinalikan niya ito sa pisngi. Kung hindi dahil sa buto ng dao ng langit, sino ang mag-aaksaya ng oras sa isang basurang tulad mo? Alam mo ba kung sino ito? Si Kuya Lu yun. Ang henyo ng inner sect ng 2 tuktok. Nagsimulang mag-ensayo sa edad na 6. Naabot ang tugatog ng Juling sa edad na 15. At ngayon ay nasa 6 na antas na ng Haotian. Mas malakas siya sa iyo ng dihamak. Basura. Patuloy pa ring tumatawa si Lu yun. Hinaplos niya ang pisngi ni Suwan. At nanunuyang sinabi, basura. Hindi mo pa alam. Ano? Matagal nang may nangyari sa amin ng iyong kapatid. Maraming beses na naming ginawa iyon dito sa bundok na ito. Ha ha ha. Nakakainis ka. Bakit mo sinasabi ang lahat sa basurang ito? Nagbigay ng isang mapang-akit na kindat si Suer kay Lu yun. Puno ng alindog. Sa loob ng 5 taon. Para kang isang asong sunod-sunuran. Natatawa lang ako. Talagang katulad ka ng mga sabi-sabi. Hindi ka lang isang katatawanan. Isa ka ring tanga. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Napuno ng ugat ang noo ni Fang Chen. Hindi na niya matiis ang pang-iinsultong ito. Sumisigaw siyang sumugod sa 2. Ngunit paano lalabanan ng isang basurang walang cultivation? Ang 2 ito, tinapakan siya ni Lu yun sa ilalim ng kanyang paa. At malamig na ngumisi. Lumaban ka. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Basura. Mariin siyang tumapak. Ngunit si Fang Chen ay nagangalit ang mga ngipin mula simula hanggang wakas. At hindi sumigaw. Oh. Medyo matigas ka pa rin. Ano? Pero kapag kinukuha ko na ang iyong buto, sana ay manatili ka pa ring matigas. Malamig siyang ngumisi. At ang kanyang kamay ay mabilis na bumagsak. Tinuklap niya ang balat at laman ni Fang Chen. Patong-patong. Ang matinding sakit ay kumalat sa buong katawan ni Fang Chen. Ngunit hindi siya umimik ni isang salita.
Ang kanyang mga matang puno ng dugo ay nakatitig sa dalawa. Hanggang sa mawalan siya ng malay dahil sa sobrang pagdurugo. Mabilis na nakuha ni Luoyun ang buto ng daon ng langit. Ngunit hindi siya nasiyahan. Dahil hindi sumigaw si Fang Chen mula simula hanggang wakas. Tiningnan niya ang lasob-lasob na si Fang Chen. At sinipa ito. Isang basura. Akala mo ba henyo ka pa rin? Naku! Kuya! Huwag mong dumihan ang iyong mga paa. Puno ng pagkasuklam si Sur. Tiningnan niya si Fang Chen na wala ng hininga. Tara na. Baka mamalasin pa tayo. CJ. Kinumpirma ni Luoyun na wala ng hininga si Fang Chen. Kaya hindi na siya nagtagal pa. At umalis kasama si Sur. Ngunit pagkaalis nila, isang itim na liwanag ang kumislap mula sa puntod ni Tianyangzi. At pumasok sa katawan ni Fang Chen. Sa sumunod na sandali, nabalot ng itim na liwanag ang buong katawan ni Fang Chen. At ang kanyang mga sugat ay mabilis na gumaling sa nakikitang bilis. Kasabay nito, isang buntong hininga ang narinig. Disipulo. Naghirap ka na. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo bilang iyong guro. Naniniwala akong tiyak na magiging isa ka sa mga pinakamalakas sa kontinenteng ito. Binubuksan ang tore ng mga Diyos at demonyo. Kapatid, bakit mo ito ginawa sa akin? Biglang napaupo si Fang Chen. At nakita niyang madilim ang paligid. Tanging isang maliit na tore ang nasa kawalan sa harapan. Ang tore ay kulay ginto. May kalawang sa katawan. May 9 na palapag. At puno ng bakas ng panahon. Patay na ba ako? O buhay pa? At ano itong maliit na toreng ito? Nagtatakang tiningnan ni Fang Chen ang tore sa kanyang harapan. Bago pa siya makasagot, biglang umikot ang paligid. At sa sumunod na sandali, napunta siya sa loob ng tore. Walang anumang espesyal sa loob ng tore. Tanging isang mesa at isang kahon sa gitna. At isang hagdanang bato patungo sa ikalawang palapag. Ngunit sa ngayon, sarado ang hagdanan at hindi madaanan. Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig sa kanyang isipan. Makalipas ang ilang sandali, nalaman na ni Fang Chen kung ano ito. Mukhang hindi pa ako patay. At itong maliit na tore ang pagkakataong iniwan sa akin ni Guro. Iyon ang boses ni Guro kanina. Sinabi niya sa akin na ang toreng ito ay isang kayamanan ng langit at lupa. Dahil sa toreng ito, nasugatan ng malubha siguro ng isang malakas na kaaway. At sa huli ay nakatakas pabalik. Pinabantay niya ako sa puntod. Para gamitin ang kanyang sariling enerhiya upang palakasin ang tore. Ang pagsira sa dantian ay paraan para kilalanin ako ng tore bilang may-ari nito. Para kay Fang Chen, si Tianyangzi ay talagang nag-isip ng husto. Guro, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi sasayangin ng iyong disipulo ang iyong pagsisikap. Determinado si Fang Chen. Lumapit siya sa mesa. Ayon kay Guro, bawat palapag ng toreng ito ay may isang pagkakataon. Ngunit hindi ko alam kung anong klaseng pagkakataon ang narito. Habang nagsasalita, binuksan niya ang kahon. Sa loob ng kahon, may isang patak ng pulang dugo na lumulutang. Sa sandaling mabuksan ito, isang demonyong enerhiya ang lumabas. Kasama nito ay ang matalas na enerhiya ng espada. Isang patak ng dugo na naglalaman ng demonyong enerhiya at enerhiya ng espada. Nagtatakang tiningnan ito ni Fang Chen. Bigla, parang nabuhay ang patak ng dugo. At mabilis na sumugod kay Fang Chen. Pumasok ito sa kanyang katawan mula sa kanyang noo. Naramdaman niya lang na parang binutas ang kanyang noo. Naramdaman niya na parang may isang taong humiwa ng malakas sa kanyang noo. At ang sakit na ito ay parang kumakalat. Mula sa noo hanggang sa kanyang dagat ng kamalayan. At mula sa dagat ng kamalayan ay kumalat sa buong katawan. Dahil sa matinding sakit, bumagsak siya.
at walang tigil na gumulong at sumigaw. Kasabay nito, ang kanyang dugo ay parang kumukulo, na parang milyon-milyong langgam na kumakagat sa kanyang laman at dugo. Isang sakit na hindi matiis. Ito ay mas masakit pa kaysa noong sa pilitang kinuha ni Luoyun ang kanyang buto ng dao ng langit. Nang 10 beses. Kaya't gusto na niyang mamatay para matapos na. Kasabay nito, nararamdaman niyang lumalabo ang kanyang kamalayan. Ngunit hindi siya nangahas na matulog. Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na kung makakatulog siya, tiyak na mamamatay siya. Kaya't nagtiis na lang siya. Nagkuyom ng mga kamao para labanan ang sakit. Guro, hinding-hindi ko bibigyan ang iyong mga inaasahan. Nang maisip niyang namatay ang kanyang guro para sa kanya, at ang pagtataksil ng kanyang kapatid, ang pang-iinsulto ni Luoyun, at ang pagkakansela ng kasal ni Lin Sueyan. Hindi ako maaaring mamatay. Marami pa akong dapat gawin. Nagsisimula pa lang ang aking landas sa cultivation. Sa pamamagitan ng kanyang determinasyon, nagtiis siya ng kalahating oras. Ang kanyang mga daliri ay bumaon na ng malalim sa laman ng kanyang palad. Dugo ang patuloy na dumadaloy mula sa kanyang bibig. At ang kanyang mga mata ay lumuluha ng dugo. Biglang nawala ang matinding sakit. At sa sandaling mawala ito, ang katawan ni Fang Chen ay parang isang uod na nagiging paru-paro. Isang malakas na demonyong enerhiya ang kumalat sa kanyang buong katawan. At kasabay nito'y inaayos ang kanyang nasirang dantian. Naayos na ang aking dantian. Tuwang-tuwa si Fang Chen. Ngunit ang mas ikinatuwa niya ay pagkatapos maayos ang kanyang dantian. Ito ay naging 10 beses na mas malaki kaysa dati. Katumbas na ito ng isang cultivator sa antas ng Haoshan. At sa sandaling maayos ang dantian, ang kanyang cultivation ay mabilis ding tumaas. Unang antas ng Juling. Ikalawang antas ng Juling. Hanggang sa ika-4 na antas ng Juling. Doon lang ito tumigil sa pagtaas at naging matatag. Bagamat hindi pa niya naibabalik ang kanyang cultivation bago masira ang kanyang dantian. Basta't makakapag-ensayo siya. Ayos lang. Ang pagtaas ng antas ay hindi problema. Pati ang aking buto ng dao ng langit ay gumagaling din. Ngunit bakit iba ito? Dati, ang buto ng dao ng langit ay kulay puti at ginto. Puno ng mga dao rune. Ngunit ngayon, ang buto ng dao ng langit ay kulay pula at itim. At ang mga dao rune ay naging mga demonyong rune. Habang siya ay nagtataka, lumitaw ang patak ng dugo sa kanyang dantian. Ngunit mas maliit na ito ng isang kapat kaysa dati. Kasabay nito, isang pamilyar na alaala ang pumasok sa kanyang dagat ng kamalayan. Sinaunang demonyong espada. Ang pinakamataas sa lahat ng demonyo. Isang espada ang nagbukas ng langit at lupa. Isang espada ang pumatay sa lahat ng nilalang. Nagulat si Fang Chen. Ang dugong ito ay mula sa sinaunang demonyong espada. Ang pinakamalakas na nilalang noong sinaunang panahon. Sa pagsipsip lang ng isang kapat ng dugo, naayos na ang kanyang dantian. At muling nabuhay ang kanyang buto ng dao ng langit. At naging mas mataas na antas na buto ng demonyong dao ng langit. Biglang may naramdaman si Fang Chen. Isang koneksyon ng dao ang bumalot sa buong katawan ni Fang Chen. Isang puting simbolo ng dao na kasing laki ng kamao at hugis espada. Ang lumitaw sa kanyang harapan. Tiningnan niya ang simbolong ito. Puno ng pagkamangha si Fang Chen. Ang simbolo ng dao na espada. Ang simbolo ng dao. Paanong naintindihan ko agad ang simbolo ng dao? Ang simbolo ng dao ay tanda ng isang henyo. Ang tanging paraan para umunlad sa landas ng cultivation. Kung gusto mong makarating ng malayo sa landas ng cultivation, kailangan mong maintindihan ang simbolo ng dao. Kung hindi, kahit na mayroon kang pambihirang talento, habang buhay kang mananatili sa antas ng Zhuoyuan. Hindi lang iyon. Ang simbolo ng dao ay nagpapalakas din sa kakayahan ng isang cultivator.
Sa parehong antas, ang cultivator na may simbolo ng Dao ay 70% tiyak na mananalo. At napakakaunti lamang ang nakakaintindi ng simbolo ng Dao sa antas ng Juling. Ngunit madaling naintindihan ito ni Fang Chen sa tulong ng buto ng demonyong Dao ng langit. Paanong hindi siya magugulat? Dantian. Simbolo ng Dao. Katawan. At buto ng demonyong Dao ng langit. Bagamat nasa ika-4 na antas pa lang ako ng Juling. May kakayahan na akong labanan ang isang nasa ika-9 na antas ng Juling. Tumulo ang luha ni Fang Chen. Walang nakakaalam kung paano niya pinagdaanan ang 5 taon na iyon. Naging matagumpay sa murang edad. Isang henyo. Ang disipulo ng pinuno ng tuktok. Hinahangaan ng lahat. Noong panahong iyon, napakakinang niya. Ngunit sa isang iglap, namatay ang kanyang guro. Naging isang basura. Tiniis ang lahat ng pang-iinsulto at panunuya. At pinagtaksilan pa. Kung ibang tao, matagal na sanang sumuko sa sunod-sunod na dago. Ngunit si Fang Chen ay nagtiis. Matagal na panahon ang lumipas. Unti-unting kumalma si Fang Chen. Guro, naiintindihan na ng iyong disipulo ang iyong pagsisikap. Hinding-hindi bibigyan ng disipulo ang iyong mga inaasahan. Tiyak na lilikha ako ng sarili kong mundo sa landas ng cultivation na ito. Tiningnan niya ang hagdanan patungo sa 2 palapag. Ayon sa sinabi ni Guro, kapag umabot na sa isang tiyak na antas ang kanyang lakas, magbubukas ang 2 palapag. Kaya't hindi na siya nagtagal pa. Sa isang iglap, umalis siya sa tour. Pagkatapos ng isang sandali ng pagkahilo, bumalik siya sa puntod. Pagkabalik niya, agad na sinuri ni Fang Chen ang kanyang dantian. Sa loob ng dantian, lumulutang ang maliit na tour, na naglalabas ng bahagyang liwanag. Bukod doon, mayroon pang 3 kapat ng dugo ng demonyong espada. Masyadong mababa ang kanyang cultivation kaya hindi niya ito masipsip. Kailangan niyang maghintay na tumaas ang kanyang cultivation. O gumamit ng purong yin na bagay para kontrahin ang yang enerhiya sa dugo ng demonyo. Bahagyang umiti si Fang Chen. At muling lumapit sa puntod ng kanyang guro. Lumuhod siya at yumukod ng 3 beses. Guro, tapos na po ang 5 taon. Bababa na po ng bundok ang inyong disipulo. Babalik po ako para bisitahin ka. Guro, huwag kang mag-alala. Itinuring ako ni Ginang na parang sarili niyang anak. Tiyak na ituturing ko si Ginang na parang sarili kong ina. Aalagaan ko po siya ng mabuti. Yumukod siya ng 9 na beses. Ang ginang ni Fang Chen, pagkatapos mamatay ng guro, ay umalis sa 7 tuktok. At nanirahan sa lungsod ng Yu sa paanan ng bundok Dongmen. Nakakatuwa ring isipin. Ang guro ay isang pambihirang henyo. Sa murang edad ay naging pinuno ng tuktok. Mas mataas sa libo-libo. Ngunit ang ginang ay isang mortal na walang cultivation. Minsan nang tinanong ni Fang Chen ang kanyang guro. Ngunit mumiti lang ang guro at hindi sumagot. Hindi kailanman nagbigay ng anumang paliwanag. Ngunit nakikita ni Fang Chen na mahal ng guro ang ginang. Walang bahid ng kasinungalingan. At sina Fang Chen at Su Er ay lumaki sa 7 tuktok. Ang guro ay madalas na nag-ensayo at walang oras para alagaan sila. Masasabing ang ginang ang nagpalaki sa kanila. Sa pag-iisip na malapit na niyang makita ang ginang na parang ina na niya. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Fang Chen. Biglang kumislap ang anting-anting na jade sa kanyang baywang. At sa sumunod na sandali, nabasag ito. Nang makita ito, bahagya siyang nagbago ng ekspresyon. Ang anting-anting na jade na ito ay may isang hibla ng aura ng ginang. Kapag nabasag ang anting-anting, nangangahulugan itong nasa matinding panganib ang ginang. Mga walang hiya. Kahit sino pa ang gumalaw sa aking ginang. Tiyak na dudurugin ko kayo. Agad na namula ang mga mata ni Fang Chen.
at mabilis na tumakbo pababa ng bundok. Mabuti na lang at nasa paanan lang ng bundok ang lungsod ng Yu. Hindi nagtagal ay nakapasok na si Fang Chen sa lungsod. At nakarating sa labas ng bahay ng ginang. Bang! Pagkalapit pa lang, narinig ni Fang Chen mula sa loob ang tunog ng nababasag na porselana. Agad niyang sinipa ang pinto. At nakita ang isang eksenang nagpagalit sa kanya. Nakita niyang sinipa ng isang binata ang ginang. Ang magkabilang pisngi ng ginang ay namamagana. Malamang ay nasampal na siya ng ilang beses bago pa man iyon. Matandang hukluban. Sabihin mo, nasaan ang mga kayamanang iniwan ni Tianyang noon? Sumigaw ang binata habang nakaturo kay Qiumei ng may kayabangan. Malungkot ang ekspresyon ni Qiumei. Umiling siya at sinabing, wala na. Sa mga nakaraang taon, lahat ng kayamanang iniwan ng iyong guro ay ibinigay ko na sa iyo. Wala na talaga. Nagalit ang binata nang makita ito. Matandang hukluban. Hindi ka talaga marunong makisama. Sinabi ni Ate Su, na kung hindi mo ibibigay, mamatay ka na. Pagkasabi nito, isang punyal ang lumitaw sa kanyang kamay. Tigilan mo iyan. Nanlaki ang mga mata ni Fang Chen sa galit. At sumugod sa binata. Nang makita ng binata si Fang Chen, sumigaw siya. Sino ka? Mga tauhan kami ni Kuya Lu yun. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Lu yun. Puno ng ugat ang noo ni Fang Chen. Siya na naman. Hindi lang niya kinuha ang aking daon ng langit. Gusto pa niyang saktan ang aking ginang. Dapat kayong mamatay lahat. Naramdaman ng binata ang antas ni Fang Chen. At hindi napigilang tumawa ng malakas. Isang hamak na juling. Ika-4 na antas lang. Nagmamayabang pa. Patayin niyo siya. Patayin niyo siya. CJ. 3 alalay. Hawak ang mga punyal. Ay lumakad patungo kay Fang Chen. Kasabay nito, isang aura ng ika-5 antas ng juling ang sumabog. Bata. Nangahas kang kalabanin ako. Hinahanap mo ang iyong kamatayan. Pinalibutan ng 3 si Fang Chen mula sa 3 direksyon. Hindi siya binigyan ng daan para tumakas. Malamig ang tingin ni Fang Chen. Isang demonyong aura ang dahan-dahang lumabas. Nang makita ng 3 na nakatayo lang siya, inakala nilang natakot siya. At lalo siyang minaliit. Mamatay ka na. Isang basura. Isang tao ang iwinasiwas ang kanyang punyal patungo sa kanyang puso. Ngunit bago pa tumama ang punyal, biglang kumilos si Fang Chen. Bahagyan niyang iginilid ang kanyang katawan. At naiwasan ang nakamamatay na atake ng taong ito. Kasabay nito, isang suntok ang kanyang pinakawalan. Bago pa makabawi ang kalaban, direktang tumama ito sa kanyang dibdib. Ang kapangyarihan ng demonyong espada sa kanyang katawan ay agad na sumabog. Isang suntok ang nagpatalsik sa taong ito. Sumuka siya ng dugo at namatay. Ang eksenang ito ay nangyari sa isang iglap. Bago pa makasagot ang dalawa, nasa harapan na nila si Fang Chen. Bang-bang! 2 suntok ang pinakawalan. Ang dalawa ay parang mga sirang saranggola na direktang lumipad at bumagsak sa lupa. Tumingin ang binata at natakot nang makitang ang kanyang 3 alalay ay wala ng hininga. Nangahas kang patayin ang mga tauhan ko. Tauhan ako ni Kuya Lu. Gusto mo bang mamatay? Sumigaw ang binata. Malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. At dahan-dahang lumakad patungo sa kanya. Bagamat ang cultivation ng binata ay nasa ika-6 na antas ng juling. Natakot na siya sa nakamamatay na aura na inilalabas ni Fang Chen. Huwag kang lumapit. Hindi ka patatawarin ni Kuya Lu. Sumigaw siya sa takot. Ngunit hindi pinansin ni Fang Chen ang kanyang banta. Mabilis siyang lumitaw sa harapan nito.
Automatikong sinaksak ng binata ang kanyang punyal. Ngunit madali itong naiwasan ni Fang Chen. At isang sampal ang direktang tumama. Isang malutong na tunog ang umalinggaw sa bakuran. Ilang ngipin ng binata ang lumipad kasama ng dugo. At bumagsak siya sa lupa. Ang sampal na ito ay para sa ginang. Pak! Muling sumampal si Fang Chen. Ang sampal na ito ay para rin sa ginang. Ang sampal na ito ay pak! Ang binata ay ganoon na lang. Napinatay ni Fang Chen sa pamamagitan ng pagsampal. Ibinagsak niya ang bangkay. At ang nakamamatay na aura sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawala. Ginang! Ayos ka lang ba? Fang Chen! Mabilis na lumapit sa medyo nahihilong ginang. Tiningnan niya ang namamaga at pulang pisngi ng ginang. Puno ng awa at galit ang kanyang mga mata. Mabilis siyang nagpadala ng espiritual na enerhiya sa katawan ng ginang. Para dahan-dahan itong gumaling. Xiao Fang. Nakabalik ka na. Makalipas ang ilang sandali. Dahan-dahang nagkamalay si Qiu Mei. Tiningnan niya si Fang Chen. At ngumiti. Ginang. Huwag kang gumalaw. Gagamutin kita. Sabi ni Fang Chen. CJ. Dahan-dahang tumango si Qiu Mei. Pagkatapos ng isang tasa ng tsaa. Ang pamamaga sa kanyang pisngi ay unti-unting nawala. At hindi na masakit. Ang unang inalala ni Qiu Mei ay hindi ang kanyang mga sugat. Kundi ang masayang sinabi. Xiao Fang. Naayos na ang iyong dantian. Tumango si Fang Chen. Opo. Ginang. Nakuha ko na ang pagkakataong sinabi ni Guro. Pagkatapos ng isang buwan, gaganapin ang pagsusulit ng 7 tuktok ng sekta. Sa panahong iyon, tiyak na papasa si Xiao Fang sa pagsusulit. At isasama kita pabalik sa ika-7 tuktok. Namula ang mga mata ni Qiu Mei. At lumuha sa tuwa. Xiao Fang. Mabutit ayos ka lang. Wala siyang pakialam sa iba pa. Basta't ligtas si Xiao Fang. Kontento na siya. Pagkatapos, napansin niya ang mga bangkay sa bakuran. At sumigaw. Fang! Pinatay mo silang lahat. Tumango si Fang Chen at sinabi. Ginang. Huwag kang mag-alala. Ilang mga disipulo lang sila sa labas ng sekta. Walang halaga ang kanilang buhay. Aayusin ko sila mamaya. Walang mangyayari. Ang buhay ng mga disipulo sa labas ng sekta ay walang halaga. Basta't maayos itong hawakan. Walang mag-imbestiga. Katulad niya. CJ. Kung gayon, mag-ingat ka. Nag-aalalang sabi ni Qiu Mei. Opo. Ginang. Aalalayan kitang bumalik sa silid para magpahinga. Sa sandaling iyon. Sa isang malaking mansyon sa ikalawang tuktok ng Tianyu Divine Set. Si Lin Xueyan at ang matanda ay lumapag sa harap ng mansyon. Sa harap ng pinto. Isang katulong ang magalang na yumuko at sinabi. Kamahalan na santa. Hindi pa po bumabangon ang binibini. Tumango si Lin Xueyan. CJ. Pupuntahan ko siya. Sinabi niya sa matanda. Maghintay ka rito. Opo. Magalang na sumagot ang matanda. Pagkatapos, mag-isang pumasok si Lin Xueyan sa mansyon. At pumunta sa pinakamalalim na malaking silid-tulugan. Sa silid-tulugan, mayroong isang malaking kama. Sa sandaling ito, ang kama ay natatakpan ng kurtina. Ngunit sa kama, isang magandang katawan ang bahagyang nakikita. Nalubhang kaakit-akit. Lumapit si Lin Xueyan sa kama at hinawi ang kurtina. Nakita niya ang isang magandang babae na nakabaluktot ang katawan. Na natutulog na parang isang tamad na pusa. Ang nakapagpainit ng dugo ay ang katawang ito na walang bahid dungis. Ang kaakit-akit at magandang katawan ay walang saplot. Ang kanyang magandang hubog
at balingkinitang katawan ay kitang-kita sa harap ni Lin Xueyan. Kasama nito ay isang sariwa at kaakit-akit na amoy na nag-uudyok sa isang tao na angkinin ang magandang babae sa harapan at mahalin siya ng husto. Kahit si Lin Xueyan ay bahagyang natinag nang makita ito. Ngunit mabilis siyang bumalik sa dati at sinabing, "Meng Yao, bumangon ka na." Meng Yao, nasa tugatog ng juling sa edad na 9. Disipulo ng pinuno ng ikalawang tuktok. Kasama si Lin Xueyan. Sila ay kilala bilang Yelo at Apoy na kambal ng Chenyu Divine Sect. Ang Yelo at Apoy na ito ay tumutukoy sa kanilang mga personalidad. Si Lin Xueyan ay may malamig na personalidad at kilala bilang Yelong kagandahan. Samantalang si Meng Yao ay may maalab at bukas na katawan. Ang kanyang itsura ay kaakit-akit at maganda. Isang ngiti niya ay puno ng alindog at nakakabighani. Kilala siya bilang inagniningas na kagandahan. At silang dalawa ay lumaki ng magkasama. Ang kanilang relasyon ay napakalapit na parang iisa. Bahagyang iminulat ni Meng Yao ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay tamad. Bahagya siyang nag-inat. Inilalantad ang kanyang perpektong katawan na parang isang sining. "Oh, hindi ba't ito ang aking mahal? Sa wakas ay lumabas ka na sa iyong pag-iisa. Matagal mo na ba akong hindi nakikita? Gusto mo bang magsanay tayong dalawa ulit?" Habang nagsasalita, ang kamay ni Meng Yao ay umabot sa payat na baywang ni Lin Xueyan. At mula sa baywang ay dahan-dahang umakyat sa matatayog na tuktok. Ngunit bago pa makaakyat sa tuktok, walang awang tinabig ito ni Lin Xueyan. Tiningnan niya ng masama si Meng Yao. "Sa mga nakaraang taon, wala ka pa ring pinagbago." Si Meng Yao naman ay binigyan siya ng isang kindat na kahit babae ay hindi makatiis. "Ikaw din naman." Walang magawa si Lin Xueyan. Si Meng Yao ay perpekto sa lahat ng bagay. Maliban sa gusto siyang hawakan. Ngunit hindi niya sinisisi si Meng Yao. Dahil ito ay sanhi ng kanyang katawan ng pagnanasa. Ang katawan ng pagnanasa ay isang espesyal na espiritual na katawan. Ang katangian nito ay kaakit-akit at maganda. Likas na may pagnanasa at malakas na libido. Ang katawang ito ay maalab ngunit hindi maaaring basta-basta mawala ng pagkabirhen. Kung hindi, ang apoy ng yin ay maaaring magdulot ng kanyang pagkamatay. At kung mawalan siya ng pagkabirhen, ang lalaki ay hindi makatiis sa pagnanasa. At direktang sipsipin hanggang matuyo ng apoy ng yin ng katawan ng pagnanasa. Dahil hindi mailabas ng katawang ito ang apoy ng yin. Madalas itong bumabalik sa may-ari, na parang apoy na sumusunog sa katawan at mga langgam na kumakagat. Napakahirap tiisin. Kahit ang pinuno ng ikalawang tuktok ay walang magawa. Sinabi ni Lin Xueyan, "Bumangon ka na. May sasabihin ako sa iyo." "Ano mang sasabihin mo?" "Sabihin mo habang nakahiga tayo." Ang boses ni Meng Yao ay malambing at puno ng pang-aakit. Diretsong sinabi ni Lin Xueyan, "Tungkol sa iyong kasunduan sa kasal." "Aking kasunduan sa kasal?" Puno ng pagtataka ang mga mata ni Meng Yao. Nang makita ito ni Lin Xueyan, walang magawang sinabi. "Sinabi ko na sa iyo noon. Pero hindi ka nakinig. Makinig ka sa akin. Kanselahin mo na ang kasal." Si Fang Chen ay isang basura at duwag. Kung huli ka na at guluhin ka niya, magsisisi ka. Fang Chen. Sa pagbanggit ng pangalang ito, may kaunting alaala si Meng Yao. Nagkita sila minsan noong bata pa sila. Noong panahong iyon, si Fang Chen ay 7 taong gulang. Ngunit mayroon na siyang pag-iisip ng isang matanda na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Medyo interesante. Ngumiti ng malandi si Meng Yao. "Gusto ko talagang makita itong aking mapapangasawa." Bahagya siyang umupo. Hinayaang dumulas ang kumot mula sa kanyang makinis na balat. Sa kanyang paglalantad ng kanyang kahanga-hangang dibdib,
Wala siyang pakialam. Direkta niyang niyakap ang payat na baywang ni Lin Sueyan. At malambing at mapang-akit na bumulong sa kanyang tainga. Mahal ko. Samahan mo akong tingnan siya. Naramdaman ni Lin Sueyan ang malambot. Nabangon ni Meng Yao na papalapit. Ngunit direkta siyang umiling. Huwag na. Ayoko na siyang makita ulit. Para kay Fang Chen. Wala na siyang interes. Sige na. Samahan mo na ako. Kailangan ko ring kumuha ng mga tableta. Hindi ka ba natatakot na hindi ko mapigilan ang sarili ko sa daan? Naglalambing na sabi ni Meng Yao. Walang magawa si Lin Sueyan. Siyempre, hindi siya naniniwala na madaling mawawala ng pagkabirhen si Meng Yao. Kung hindi sana siya nakatiis hanggang ngayon. Ngunit nang makita ang kanyang kaawa-awang hitsura. Sa huli ay sinabi niya, CJ, sasamahan kita. Ngumiti ng malapad si Meng Yao. Ganyan nga. Kahit na mawala ang aking pagkabirhen. Sa iyo ko lang ibibigay. Walang ibang karapat-dapat. At makikilala ko na rin ang aking mapapangasawa. Ikalawang tuktok ng inner sect. Nang malaman ni Luo Yun na buhay pa pala si Fang Chen. At pinatay pa ang kanyang mga tauhan. Siya ay nagulat at nagalit. Dapat malaman na ginawa na niyang miserable si Fang Chen. Paanong buhay pa siya? Hindi kaya nakakuha siya ng isang pagkakataon. Ngunit anuman ang pagkakataong iyon. Dapat siyang mamatay. Siyempre. Ngayon nakakabit niya lang ng buto ng dao ng langit. Hindi angkop na siya mismo ang kumilos. Kaya't sumigaw siya. Hixiu! Sa labas ng pinto. Isang payat na lalaki ang tumakbo papasok. Boss! Ano po ang maipaglilingkod ko? Malamig na sinabi ni Luo Yun. May isang nagngangalang Fang Chen sa labas ng sekta. Gusto kong mamatay siya. Nang marinig ito ni Hixiu. Bahagya siyang umiti. Boss! Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko ito ng malinis. Kasabay nito. Pagkatapos ayusin ni Fang Chen ang mga bangkay at ang kanyang ginang. Umalis siya sa mansyon at pumunta sa Wuzi Peak sa labas ng sekta. Ang Wuzi Peak ay sumasakop sa higit sa 10 kabundukan. Bagamat hindi kasing laki ng 7 tuktok ng inner sect. Ito ay napakalaki at kahanga-hanga pa rin. At ang Wuzi Peak ay ang pinakamadalas puntahan ng mga disipulo sa labas ng sekta. Dahil dito matatagpuan ang aklatan ng labas ng sekta. Ang Spirit Key Pavilion at ang Divine Pill Pavilion. Lahat ay mga mahahalagang mapagkukunan para sa mga disipulo sa labas ng sekta. Hindi pa nakukuha ni Fang Chen ang kanyang sahod para sa buwang ito. Bagamat 2 piraso lamang ito ng Spirit Stone at isang unang antas na Spirit Nurturing Pill. Ngunit para kay Fang Chen na walang pera ngayon. Ito ay napakahalaga. Pagdating sa Divine Pill Pavilion, sinabi ni Fang Chen ang kanyang pangalan. Ang disipulong namamahala ay tamad na sumulyap kay Fang Chen. At hindi na nagsalita pa. Basta na lang inihagis sa kanya ang 2 Spirit Stone at isang tableta. Maingat na kinuha ito ni Fang Chen. At maayos na inilagay sa kanyang supot sa baywang. Tumingala siya para magpasalamat sana. Ngunit nakita niya ang disipulong iyon. Na nakatulala sa likuran niya. Napatingin din si Fang Chen sa kanyang likuran. At nakita ang isang dalaga na papalapit ng may ngiti. Ang dalaga ay mga 15 o 16 na taong gulang. Ang kanyang ngiti ay parang bulaklak. Ang kanyang itsura ay maganda at kaakit-akit. Ang kanyang balat ay maputi. Nakasuot ng isang kulay rosas na mahabang damit. Na napakatingkad. At perpektong nagpapakita ng kanyang maalab na katawan. Sa ilalim ng kanyang ningning. Kahit ang pinakamatingkad na tela ay mukhang kupas. Ang dalaga ay masasabing napakaganda. Maging si Fang Chen ay nabighani sa kagandahan ng dalaga. Tanging si Lin Sueyan na nakita niya dati. Ang maaaring makipaglaban sa kanya. At ang dalagang ito ay si Meng Yao.
Inakala ni Fang Chen na naroon din siya para kunin ang kanyang sahod. Kaya't tumabi siya. Ngunit nakita niyang diretsong lumakad si Meng Yao patungo sa kanya. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod. Bahagyang tumingkayad. At lumapit kay Fang Chen. Umiti siya at sinabi, "Kuya, bago lang ako rito. Hindi ko pa pamilyar sa Wuzi Peak. Pwede mo ba akong samahan maglibot?" Otomatikong tiningnan ni Fang Chen si Meng Yao. At bahagyang kumibot ang kanyang mga talukap. Ang dalagang ito ay tunay na kaakit-akit hanggang sa buto. Ang bawat kilos niya ay natural at madali. Puno ng alindog. Hindi tulad ng isang pilit na pag-arte. Tanging isang likas na may alindog ang maaaring maging ganito. Sa labas ng Divine Pill Pavilion, tahimik na pinapanood ni Lin Xueyan ang eksenang ito. Dapat sana ay kukuha sila ng mga tableta mula sa elder ng Divine Pill Pavilion. Ngunit hindi nila inaasahan na makikita rito si Fang Chen na kumukuha ng kanyang sahod. Sinabi ni Lin Xueyan kay Meng Yao ang pagkatao ni Fang Chen. Nang marinig ni Meng Yao na si Fang Chen iyon, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Gusto niyang gamitin ang kanyang alindog para akitin si Fang Chen at ilabas ang kanyang pagiging malibog. Pagkatapos ay sasabihin niya ang tungkol sa pagkansela ng kasal. Para hiyain ng husto si Fang Chen. Kung gaano kasama ang magiging itsura ni Fang Chen noon. Wala siyang pakialam. Ngunit sa harap ng pang-aakit ni Meng Yao, si Fang Chen ay otomatikong umatras para dumistansya. Pagkatapos ng pagtataksil ni Suer, hindi na siya basta-basta nagtitiwala sa mga babae. Lalo na sa mga magagandang babae. At hindi siya tanga. Sa ngayon, wala siyang anumang maipagmamalaki. Kaya paanong magkakagusto sa kanya ang babaeng ito? Mahina niyang sinabi, "Paumanhin. Hindi ko pamilyar dito. Maghanap ka na lang ng iba." Pagkasabi nito, sinubukan niyang lampasan si Meng Yao para umalis sa Divine Pill Pavilion. Biglang natigilan si Meng Yao. Ang kanyang itsura na parang tulala ngunit may halong alindog ay nagpatulala sa disipulo. Gusto na niyang sumigaw na, "Di ako. Pwede kitang samahan." Ngunit hindi siya nangahas. Dahil alam niya kung sino ang babaeng nasa harapan niya. Ang huling nangahas na bastusin si Meng Yao ay naging basura na. Hindi inaasahan ni Meng Yao na hindi man lang natinag si Fang Chen. Nag-alinlangan siya kung lalaki ba talaga si Fang Chen. Ngunit kahit na babae, ay hindi makatiis sa kanyang pang-aakit. Ano ba talagang problema ng lalaking ito? At ang kanyang plano kanina ay tuluyang nawasak dahil sa malamig na tugon ni Fang Chen. Ang nasa labas na si Lin Xueyan ay hindi rin makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Ang mga manliligaw ni Meng Yao ay kayang paikutan ang buong sekta. Ito ang unang beses na nakakita siya na may tumanggi sa alok ni Meng Yao. At napakabastos pa. Nagkamalay si Meng Yao at tiningnan ang likod ni Fang Chen nang may pagkadismaya. Kasabay nito, nadagdagan ang kanyang pag-usisa. Sa isang iglap, muli siyang lumitaw sa harapan ni Fang Chen. Dahil sa bilis, hindi agad nakasagot si Fang Chen. At muntik nang mabangga si Meng Yao. Bagamat bahagya siyang nakapreno. Napakalapit pa rin nilang dalawa. At naaamoy ang isa't isa. Ngunit ang kasalukuyang katawan ni Fang Chen ay binago ng dugo ng demonyong espada. Bagamat ang demonyong aura ay mahina, mayroon pa ring aura ng demonyong espada. Nalubhang yang. Para sa iba, wala itong epekto. Ngunit para sa katawan ng pagnanasa ni Meng Yao na lubhangin, ito ay may epektong nagpapalala. Sa sumunod na sandali, biglang namula ang mukha ni Meng Yao. Nanlabo ang kanyang mga mata. At nanghina ang kanyang katawan. Ang buong katawan niya ay namula. Bahagyang bumuka ang kanyang pulang labi. At humihinga siya ng mabangong hangin, na para bang uminom ng gamot.
Ngunit bahagyang kumunot ang noo ni Meng Yao. At nagpakita ng sakit. Bagamat patuloy siyang lumalaban. Mayroon siyang sakit na parang sinusunog ng apoy ng pagnanasa. Nang makita ni Fang Chen na babagsak si Meng Yao, automatiko niya itong inalalayan. Ngunit dahil sa aura ng demonyong espada sa kanyang katawan, lalong nahirapan si Meng Yao. Tatanungin sana ni Fang Chen si Meng Yao kung ano ang problema. Sa sumunod na sandali, isang hangin ang dumaan sa kanyang harapan. Isang babaeng mga 30 taong gulang na nakasuot. Nang kasuotan ng elder ang lumitaw sa harapan nilang dalawa. Nang makita ni Lin Suiyan na biglang inatake si Meng Yao, wala na siyang pakialam pa. At pumasok. Ngunit gumamit siya ng isang lihim na pamamaraan para takpan ang kanyang mukha. Kaya hindi siya nakilala ni Fang Chen bilang ang babaeng nagkansela ng kasal. Nang makita ni Lin Suiyan ang elder, mabilis siyang sumigaw. Elder Hong Yun. Pakigamot po siya. Nakakunot noong tiningnan ni Elder Hong Yun si Meng Yao. At nagtaka sa bigla ang pagkakasakit ni Meng Yao. Ngunit sinabi pa rin niya, ipasok mo siya. Ang tinutukoy niya syempre ay si Fang Chen na umaalalay kay Meng Yao. Hindi tumanggi si Fang Chen. Dahil sa harapan niya nawala ng malay si Meng Yao. Inalalayan niya itong pumasok sa silid. Bago pumasok si Lin Suiyan, sinabi niya sa disipulong namamahala, kung kakalat ang tungkol dito, papatayin kita. Kilala rin ang disipulong ito. Si Lin Suiyan. Nang marinig ito, puno ng takot ang kanyang mukha. At mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Nang makita ito, pumasok na si Lin Suiyan sa silid. At nakita si Fang Chen na inilalagay si Meng Yao sa isang upuan. Hinawakan ni Elder Hong Yun ang pulso ni Meng Yao. At agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang katawan ng pagnanasa ay tuluyan ng sumabog. Ang apoy ng yin ay kumalat sa buong katawan. Wala nang epekto ang aking mga tableta. Ano? Elder Hong Yun. Sa buong sekta, ikaw ang pinakamagaling sa paggawa ng tableta. Kung kahit ikaw ay hindi kaya, hindi ba't si Meng Yao ay? Nataranta si Lin Suiyan. Sa sandaling ito, tila lalong lumala si Meng Yao. Namumula ang buong katawan. At patuloy na humihinga ng may pang-aakit. Mukhang nahihirapan siya. Katawan ng pagnanasa. Biglang may naisip si Fang Chen. Nabasa na niya ang tungkol sa katawang ito. Masyadong malakas ang apoy ng yin ng katawang ito. At kapag inaatake, nangyayari ang pagbaliktad ng apoy ng yin. At ang babaeng may katawan ng pagnanasa, dahil sa naipon na apoy ng yin, ay mamamatay bago maging 20 taong gulang. Hindi niya inaasahan na si Meng Yao pala ay may ganoong uri ng katawan. Ngunit kasabay nito, isang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil sa sobrang lakas na niyang enerhiya ng dugo ng demonyong espada. Hindi niya ito kayang tunawin lahat. Ngunit kung masisipsip niya ang purong apoy ng yin ni Meng Yao, maaari niyang kontrahin ang sakit sa pagtunaw. At ipagpatuloy ang pagtunaw at pagsipsip ng dugo ng demonyong espada. Nagsalita siya. Siguro kaya kong gamutin. Pagkasabi nito, ang tingin ni Lin Suiyan at Elder Hong Yun ay napunta kay Fang Chen. Kaya mong gamutin? Siyempre hindi naniwala si Lin Suiyan. Marunong ka ba ng alchemy? Hindi rin naniwala si Elder Hong Yun. Ngunit sinabi niya ng maingat. Disipulo. Hindi simple ang katawan ng pagnanasa. Hindi ito basta-basta nagagamot. Alam ni Fang Chen na mahirap silang maniwala. Kaya't sinabi niya, bagamat hindi ako isang alchemist, kaya ko siyang gamutin. Kung kaya niyang gamutin, hayaan siyang subukan. Nagsalita si Meng Yao. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa upuan. Ang kanyang damit ay basa na ng pawis, na nagpapakita ng kanyang magandang katawan. At nakakabighani.
Sobrang sakit na. At wala na siyang pakialam pa. Susubukan na lang niya ang lahat. Nang makita ito ni Lin Suiyan, bagamat ayaw niya, pumayag na rin siya. Wala nang ibang paraan ngayon. Hahayaan na lang si Fang Chen na subukan. Kung gayon, itaas mo ang iyong damit at ipakita ang iyong tiyan. Kailangan kong ilagay ang aking kamay sa iyong tiyan para mapagana ang aking pamamaraan. Medyo nahihiyang sinabi ni Fang Chen. Hindi sa gusto niyang samantalahin siya. Kung gusto niyang sipsipin ang apoy ng yin, kailangan nilang magkadikit. At ang apoy ng yin ay nasa tiyan. Kaya't iyon ang pinakaangkop na lugar para magsimula. Biglang naging malamig ang ekspresyon ni Meng Yao. At tinitigan niya si Fang Chen. Nagulat at nagalit si Lin Suiyan. Gusto mo siyang samantalahin. Lubos siyang nadismaya kay Fang Chen. Bagamat basura si Fang Chen, nang diretsong ibigay ni Fang Chen ang kasunduan sa kasal. Mayroon pa rin siyang kaunting paghanga sa kanya. Ngunit sa ganitong pagkakataon, iniisip pa rin ni Fang Chen na samantalahin siya. Ganoon ba talaga siya kasama? Hindi na niya mapigilan ang sarili. Nanahimik si Meng Yao sandali. At pagkatapos ay tumango at sinabi. Naisip niya. Siguradong hindi niya mapigilan ang sarili nang makita niya akong ganito. Nye. Ganyan lahat ng lalaki. CJ. Kung mangahas siyang gumawa ng masama sa akin, sasampalin ko siya. At pagkatapos ay sasabihin ang tungkol sa pagkansela ng kasal. Sa panahong iyon, tiyak na mapapahiya siya. At hindi tatanggi. Meng Yao. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lin Suiyan si Meng Yao. Hindi inaasahang pumayag siya. Nagbigay ng senya si Meng Yao kay Lin Suiyan. At agad niyang naintindihan kung ano ang gustong gawin ni Meng Yao. Ngunit nang hinayang pa rin siya para kay Meng Yao. Para makansela ang kasal. Napakalaki ng sakripisyo. Sulit ba? Ngunit hindi niya ito pinigilan. Basta't makansela ang kasal. Ayos na ang lahat. Pagkatapos, tiniis ni Meng Yao ang sakit at bahagyang itinaas ang kanyang damit. Inilalantad ang kanyang makinis at patag na tiyan. Magsimula ka na. Sabi niya. Ang kanyang tono ay maihalong pang-aakit. Ngunit ang kanyang tingin ay malamig na nakatitig kay Fang Chen. Basta't magpakita siya ng kaunting pagnanasa. Hindi siya mag-aatubiling kumilos. Kalmado ang ekspresyon ni Fang Chen habang lumuhod sa harap ni Meng Yao. Tiningnan niya ang kanyang makinis na tiyan. At inilagay ang kanyang kamay doon. Ang lambot na hindi pa niya naramdaman ay bahagyang nagpakilig sa kanya. At dahil mainit na ang katawan ni Meng Yao, ang pakiramdam na iyon ay nagdulot ng kilig sa kanyang puso. Mabilis siyang kumalma. At sa isang iglap, sinimulan niyang tunawin ang dugo ng demonyong espada sa kanyang katawan. Agad, isang napakasakit na init ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang apoy ng yin sa katawan ni Meng Yao ay parang naramdaman ang nakakatakot na yang enerhiya sa katawan ni Fang Chen. Hindi na kailangan pang hilahin ni Fang Chen. Lumabas ito sa pamamagitan ng mga acupoint sa tiyan ni Meng Yao. At pumasok sa katawan ni Fang Chen. Agad na nagbanggaan ang apoy ng yin at apoy ng yang. At biglang nawala ang sakit. Ang pumalit ay ang purong enerhiya ng dugo ng demonyong espada na sumanib sa katawan ni Fang Chen. Ang simbolo ng dao na espada sa katawan ni Fang Chen ay kumislap. At isang bilog ng liwanag ang unti-unting lumitaw. Ikalawang antas na simbolo ng dao. Kung makikita ng iba ang simbolo ng dao sa kanyang katawan, tiyak na magugulat ang buong Tianyu. Ang makaintindi ng simbolo ng dao bago ang antas ng wendo ay isa ng henyo. At ang ikalawang antas na simbolo ng dao ay henyo sa mga henyo. Kahit sa malaking Tianyu Divine Sect, iilan lang ang mayroon nito. Hindi alam ni Meng Yao ang mga ito. Hinihintay niya ang kamay ni Fang Chen. Ngunit hindi gumawa ng masama si Fang Chen.
Kasabay nito, naramdaman niya ang apoy ng yin sa kanyang katawan, na unti-unting nawawala, at isang mainit na agos mula sa palad ni Fang Chen ang pumasok sa kanyang tiyan at kumalat sa buong katawan. Sa sandaling ito, iisa lang ang naramdaman ni Meng Yao. Ginhawa. Ngunit mabilis na nawala ang pakiramdam na ito. Bakit huminto? Ang biglaang pagkawala ng pakiramdam na ito ay medyo ikinainis ni Meng Yao. Ngunit nang tumingin siya kay Fang Chen, natakot siya sa itsura ni Fang Chen. Nakita niyang namumula ang mga mata ni Fang Chen at bahagyang dumudugo ang kanyang 7 butas. At ang kanyang kutis ay maputi na maihalong berde. Napakahina. Anong nangyari sa iyo? Nagulat na sabi ni Meng Yao. Umiling si Fang Chen at sinabi, wala ito. Pagod lang. Nasipsip na niya ang kalahati ng dugo ng demonyong espada. Nang maghahanda na siyang magpatuloy sa pagsipsip, natuklasan niya na hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang pagbabago mula sa dugo ng demonyong espada. Kaya't agad niyang itinigil ang plano na ipagpatuloy ang pagtunaw ng dugo ng demonyong espada. Mukhang kailangan pang tumaas ang aking cultivation para maipagpatuloy ang pagtunaw. Ngunit ang enerhiya mula sa dugo ng demonyong espada na katutunaw ko lang ay hindi pa ganap na natutunaw. Ang pag-abot sa ika-5 antas ng Juling ay hindi dapat maging problema. Naisip niya. Hindi alam ni Meng Yao ang mga ito. Akala niya ito ay dahil sa paggamot sa kanya ni Fang Chen. Kaya nangyari ito. Doon lang niya napagtanto na nawala na ang sakit. Isang bakas ng sorpresa ang dumaan sa kanyang mga mata. Inayos niya ang kanyang damit at tumayo. At nakitang talagang magaling na siya. Sina Hongyun at Lin Sueyan ay hindi rin makapaniwalang nakatingin sa eksenang ito. Magaling na ba talaga siya? Ngunit pagkatapos ay umiling si Lin Sueyan nang may pag-aalinlangan. Naisip niya, samba lang iyon. Malamang ay kusang humupa ang apoy ng yin sa katawan ni Meng Yao. Hindi ito ang unang beses na nangyari. Ganoon din ang iniisip ni Hongyun. Naisip niya, kung ganoon kadaling solusyonan ang katawan ng pagnanasa, hindi ito magiging isang sakit na walang lunas. Hindi sa ayaw nilang maniwala. Dahil sa kanilang kaalaman tungkol sa katawan ng pagnanasa. Kaya't hindi sila naniniwala. Tanging si Meng Yao, na may kumikinang na mga mata, ang masayang nakatingin kay Fang Chen. Siya lang ang nakakaalam na totoo ngang si Fang Chen ang nagligtas sa kanya. Huminga ng malalim si Fang Chen at pagkatapos ay sinabi, ang iyong katawan ay hindi ko pa kayang tuluyang gamutin. Kung gusto mong tuluyang gumaling, kailangan pang ipagpatuloy ang paggamot. Kumunot ang noo ni Lin Suyan. Ang lalaking ito ay talagang inaangkin ang tagumpay. At gusto pang samantalahin si Meng Yao. CJ. Ngunit ang ikinagulat niya ay direktang pumayag si Meng Yao. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Lin Suyan si Meng Yao. Si Meng Yao naman ay gumiti at lumapit kay Fang Chen. At sinabing, magpakilala tayo ulit. Ako si Meng Yao. Yumuko si Fang Chen at sinabi, Fang Chen, disipulo sa labas ng sekta. Kumislap ang mga mata ni Meng Yao. At napakaakit na sinabi, tawagin mo na lang akong Meng Yao. O Meng-er. Pagkasabi niya ng Meng-er, sinadya niyang lumapit sa tainga ni Fang Chen. Ang kanyang maganda at kaakit-akit na boses ay nagpakilig sa puso ni Fang Chen. Agad na namula ang mukha ni Fang Chen. At mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. At sinabing, tawagin na lang kitang Meng Yao. Nang makita ni Meng Yao ang hitsura ni Fang Chen, muli siyang tumawa. Napakaganda at kaakit-akit. Kung gayon, tatawagin kitang Kuya Fang. Pagkasabi nito, binigyan pa niya ng isang kindat si Fang Chen.
Medyo walang magawa si Fang Chen. Halatang niloloko lang siya ni Meng Yao. Muling nagsalita si Meng Yao. Nga pala. Kuya Fang. Sinabi mong kailangan ko pang magpatuloy sa paggamot. Kaya babalikan kita pagkatapos ng ilang araw. Tulungan mo ulit ako. Ha? Ang huling ilang salita ay puno ng lambing. Ang kanyang malambing at kaakit-akit na boses ay nag-udyok sa isang tao na mag-isip ng kung ano-ano. Babalik ako rito sa panahong iyon. Yumuko si Fang Chen. At hindi na nagtagal pa. Mabilis siyang umalis. Nang makita ito ni Meng Yao, muli siyang umiti ng maganda. Tiningnan ni Lin Xueyan si Meng Yao nang may pagkadismaya. At sinabing, Meng Yao, bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa pagkansela ng kasal? Tiningnan ni Meng Yao si Fang Chen na nawala sa labas ng pinto. Nang makita ang galit na itsura ni Lin Xueyan, mabilis siyang naglambing. Naku! Ang bagay na iyan ay pwedeng gawin anumang oras. Hindi kailangang magmadali. Ngunit ang lalaking iyon ay isang manyak. Hindi pa sapat na samantalahin ka ng isang beses. Gusto ka pa niyang samantalahin ulit. Lubos na nadismaya si Lin Xueyan kay Fang Chen. Sige na. Sige na. Hindi siya ganoon kasama tulad ng sinasabi mo. Tara na. Tara na. Nang makita ito, walang magawa si Lin Xueyan. At sinabi, mauna ka na sa labas. Maghintay ka sa akin. Kukuha lang ako ng ilang tableta mula kay Elder Hong Yun. CJ. Yumuko si Meng Yao kay Hong Yun para magpasalamat. At pagkatapos ay lumakad patungo sa pinto. Tiningnan ni Elder Hong Yun ang eksenang ito at ngumiti. Umiling siya at sinabi, ang sarap maging bata. Sinabi ni Lin Xueyan. Salamat po. Elder Hong Yun. Umiling si Elder Hong Yun. Ang batang iyan. Ako ang nagpalaki. Huwag ka nang magpasalamat pa. Sumama ka sa akin. Sumunod si Lin Xueyan kay Hong Yun para kumuha ng mga tableta. Ang dahilan kung bakit hindi sumama si Meng Yao ay dahil masyadong matapang ang amoy ng gamot sa loob ng bulwagan ni Hong Yun. At natatakot siyang muling mag-trigger ang kanyang katawan ng pagnanasa. Lumabas si Meng Yao sa Divine Pill Pavilion. At nakita si Fang Chen na hinarangan ng ilang disipulo sa labas ng sekta na nasa ikapito o ikawalong antas. Nang dueling. Lahat sila ay masama ang tingin kay Fang Chen. Puno ng masamang intensyon ang kanilang mga mata. At ang pinuno ay si Hixiu na ipinadala ni Lu Yun. Ikaw ba si Fang Chen? Malamig na tinitigan ni Hixiu si Fang Chen. Malamig na sinabi ni Fang Chen. Mabutit umaamin ka. Sabihin mo. Sisirain mo ba ang iyong dantian at apat na paa? O papatayin ka namin? Mapanghamak niyang tiningnan si Fang Chen at sinabi. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Fang Chen. Nasa loob tayo ng sekta. Tumawa ng malakas si Hixiu. Depende kung kanino ito epektibo. Dito. Si Kuya Luo ang batas. Sino mang gusto niyang mamatay? Mamamatay. Pagkasabi nito, sumugod siya kay Fang Chen. Isang palad ang direktang patungo sa kanyang puso. Kung matatamaan, tiyak na mamamatay siya. Malamig na umismid si Fang Chen. Bagamat nasa ikawalong antas ng dueling ang kalaban. Mas mataas ng 4 na antas sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay binago ng dugo ng demonyong espada. At mayroon siyang simbolo ng daon na espada. Kaya niyang labanan kahit ang isang nasa ikasyam na antas. Lalo pa ang isang hamak na ikawalong antas. Naunahan niya ito. At isang palad din ang kanyang pinakawalan. Nagbanggaan ang kanilang mga palad. Sa sumunod na sandali, isang tunog ng pagkabali ang narinig. Bali ang kamay ni Hixiu. Ngunit si Fang Chen ay walang galos. Isang sigaw ng sakit ang narinig. Tumalsik si Hixiu. At bumagsak sa lupa.
Ang kanyang kamay ay parang isang lubid na biglang naging baluktot at malambot. Natigilan ang lahat ng naroroon. Maging si Meng Yao na nagbabalak sanang tumulong ay natigilan. Hindi nila inaasahan na si Hexiu na mas mataas ng ilang antas kay Fang Chen ay matatalo sa isang iglap. Ano pang tinitingin-tingin niyo dyan? Sugod. Tiniis ni Hexiu ang sakit. At masamang tiningnan si Fang Chen at sumigaw. Doon lang sila nagkamalay. At sabay-sabay na sumugod kay Fang Chen. Sa harap ng pag-atake ng maraming tao. Hindi natakot si Fang Chen. Ang simbolo ng daon na espada sa kanyang katawan ay sumabog. Ang kanyang palad ay naging isang daliring espada. At bawat turo ay nagpapatalsik ng isang tao. Sa loob ng ilang sandali, ang sahig ay puno na ng mga taong umiiyak sa sakit. Natulala si Meng Yao sa malayo. Hindi ba't basura si Fang Chen? Paanong sa ilang kilos lang ay natalo niya ang mga cultivator na mas mataas pa ang cultivation sa kanya? Basura ba ito? Anong nangyayari? Habang siya ay natutulala, ilang figura pa ang lumitaw. Sila ay nakasuot ng pare-parehong kasuotan. Lahat ay mga disipulo ng law enforcement ho ng labas ng sekta. Ang pinuno ay nag-angalang Huang Yong. Nang makitang puno ng tao ang sahig, kumunot ang noo ni Huang Yong. Nang makita ni Hexiu si Huang Yong, para siyang nakakita ng tagapagligtas. At mabilis na sumigaw. Kuya Huang. Ako ito. Tauhan ako ni Kuya Luoyun. Sa pagbanggit kay Luoyun, agad na nalaman ni Huang Yong kung sino si Hexiu. Mabilis siyang nagtanong. Kapatid na He. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito sa iyo? Agad na itinuro ni Hexiu si Fang Chen. Siya. Bigla niya kaming inatake. At sinabi pang gusto niya akong patayin. Kuya Huang. Hulihin mo siya. Ginagawa ko ito para kay Kuya Luo. Ang tingin ni Huang Yong ay agad na napunta kay Fang Chen. Ang lakas ng loob mo. Atakehin ang isang kapwa-disipulo sa loob ng sekta. Dapat kang mamatay ng 1,000 beses. Sumigaw siya. Kumunot ang noo ni Fang Chen. At sinabi, sila ang humarang sa akin. At gustong saktan. Nagtatanggol lang ako sa sarili ko. Malamig na umisi si Huang Yong. Nagtatanggol sa sarili. Kasinungalingan. Malinaw na ikaw ang umatake mula sa likod. At nangangahas ka pang magsinungaling. Sa katunayan, isang tingin lang ay alam na niyang si Hexiu ang nanggulo kay Fang Chen. Ngunit si Fang Chen ang nagbigay sa kanya ng leksyon. Ngunit ano ngayon? Nasa likod ni Hexiu si Luoyun. Isang henyo mula sa ikalawang tuktok. Isang napakagandang pagkakataon ito para makuha ang loob ni Luoyun. Paano niya ito palalampasin? Ang taong ito ay malupit at walang awa. Kahit sa kapwa-disipulo ay kaya niyang saktan. Sirain niyo ang kanyang 4 na paa at dantian at paalisin sa tiyanyo. Divine Sect. Agad na hinatulan ni Huang Yong si Fang Chen. Ang mga tauhan sa likod niya ay agad na kumilos. Malamig na umisi si Hexiu. Hindi ba't napakalakas mo? CJ. Lumaban ka pa. Kung lalabanan mo ang law enforcement hall, tiyak na mamamatay ka. Kapag namatay ka, pupuntahan ko at papatayin ang iyong ginang. Agad na naging malamig ang tingin ni Fang Chen. At tinitigan niya si Hexiu. Ang ginang ang kanyang kahinaan. Sino mang gumalaw dito ay dapat mamatay. Nang maghahanda na siyang kumilos, narinig ang boses ni Meng Yao mula sa likod ni Fang Chen. Luoyun. Hindi ko alam. Na si Luoyun na pala ang naghahari sa labas ng sekta. Sa pagkakataong ito, wala nang pang-aakit sa boses ni Meng Yao. Tanging kapangyarihan. Pagkasabi nito, nakatayo na si Meng Yao sa harapan ni Fang Chen.
Gusto sanang sumigaw ni Huang Yong kung sino ang nangangahas na hadlangan ang law enforcement hall. Ngunit nang makita ang napakaganda at kaakit-akit na mukha ni Meng Yao, nanghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa. Malamig pa rin ang tingin ni Meng Yao. At sinabi, ang labas ng sekta na ito. Kailan pa napunta sa kamay ng basurang si Lu Yun? Ang pagbaluktot ng katotohanan. Napakagaling na paraan. Hindi kaya pati ako ay kaya mo ring galawin. Patuloy na lumakad si Meng Yao. Ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay puno ng lamig. At Meng, hindi. Hindi ko po alam na kaibigan niyo pala ang kapatid na ito. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Agad na lumuhod si Huang Yong. At walang tigil na yumukod at humingi ng tawad. Ngunit walang bahid ng awa si Meng Yao. Tanggalin mo ang iyong posisyon sa Law Enforcement Hall at umalis ka sa Tianyu Divine Sect. Kung makikita pa kita ulit. Tiningnan niya ang ibang mga disipulo ng Law Enforcement Hall. At idinagdag. Kayo rin. Lubos na nawala ng pag-asa si Huang Yong. Ang kanyang buhay ay tuluyan ng nawasak. Sa sandaling ito, kinamumuhian niya si Hixiu. Gusto niyang pagpira-pirasuhin ito. Dahil sa kanila. Kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Natakot din si Hixiu at umupo sa sahig. Kahit si Lu Yun ay kailangang maging magalang sa harap ni Meng Yao. Lalo na siya. Nang makita niyang tumingin sa kanya si Meng Yao. Mabilis siyang lumuhod at humingi ng tawad. At Meng, alam ko na po ang aking pagkakamali. Ako. Gamit ang kanyang kabilang kamay. Walang tigil niyang sinampal ang sarili. Wala na ang kanyang kayabangan kanina. Tiningnan niya ito ng may pagkasuklam. At pagkatapos ay tumingin kay Fang Chen. Ang kanyang tingin ay biglang naging malambing. Ikaw na ang magpasya sa kapalaran ng mga taong ito. Mahal na Ginoo. Alam ko na po ang aking pagkakamali. Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Mabilis na kumilos si Hixiu. At agad na humingi ng tawad kay Fang Chen. Malamig ang ekspresyon ni Fang Chen. Walang bahid ng awa. Sirain niyo ang inyong cultivation at umalis sa Tianyu Divine Sect. Si Fang Chen, na nakasipsip ng dugo ng demonyong espada at nakaranas ng pagtataksil, ay hindi na magbibigay ng anumang pagkakataon sa kanyang mga kaaway. Pinuri ni Meng Yao si Fang Chen sa kanyang tingin. Sa mundo ng cultivation, ang awa ang pinakakatawa-tawa. Sa kabilang banda, si Lin Xuyan ay lumabas din mula sa Divine Pill Pavilion. At nakita ang eksenang ito. Kumunot ang kanyang noo. Sa kanyang paningin, ginagamit ni Fang Chen si Meng Yao para apihin ang iba. Isang taong sumisipsip.